Mommy! So for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol dun sa nagtanong gaano daw ba katagal mag-labor kapag ka manganganak ka na. Alam nyo, ang sagot ko dyan, based from my experience, Mommy, is depende yan. Nabasa ko rin yun, Mommy, sabi doon, hindi pare-pareho ang labor ng bawat Mommy. So akin, based from my experience, parang isang buong araw sa akin, parang 24 hours siguro. Kasi from the day na nagkaroon ako ng mga bloody show, nahulog yung mucus plug ko, yung mga time na yon, nagsisimula na pala ako nagle-labor nung time na yon. Kasi daw, ang labor, ito yung proseso wherein yung baby natin is going to leave the uterus. So, yung womb ng mommy. So, yun yung process of labor. And during the labor experience natin, nakakaramdam tayo ng contraction. So, yun yung generally speaking, yun na yung pananakit na nararamdaman natin. Ang tawag daw doon, contractions. At yung contractions na yun, Mommy, ang nangyayari sa katawan natin, yung muscles sa uterus daw natin, humihigpit siya, nagta-tighten up, and then nagre-relax. So, parang fist, nagta-tighten, and then magre-relax daw siya, ganun. Now, Mommies, yung contractions daw na yan, napakahalaga niyan sa ating panganak. Kaya, huwag tayong matatakot pag nagkakaroon tayo ng contractions. Kasi yung contractions, ang tingin natin, yun lang yung pain. But actually, yung contractions na yun ang nakakatulong para ma-push natin palabas yung babies natin. So, going back to the question, gaano ba katagal ang labor ng isang mommy? Based from my experience, I think approximately 24 hours siguro yung naging labor experience ko. Yung ibang mommy, sabi nila 3 days, 2 days, yung iba 6 hours lang nag-labor, mga ganon. So, depende yan sa bawat mommy. Pero mommies, gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag nagle-labor ka, at nakakaramdam ka ng contractions, hindi ibig sabihin like for me na yung buong 24 hours na yun ay sobrang nakaka-feel ako ng pain. No, mommy. Kasi ang contractions ng isang mommy kapag manganganak na siya, like I always say, and this is based from what I've read, ang contractions natin, it gets longer, stronger, and more frequent. So, kunwari, nagsastart ka pa lang ng labor mo, hindi ibig sabihin super sakit na kaagad. No. So, ibig sabihin nun, kapag habang papalapit na tayong manganak, nagiging mas matagal yung nararamdaman nating contractions, mas malakas, which is doon na natin i-identify yung pain, kind of pain na nararamdaman natin, at mas maiiksi yung interval, yung pagitan nung pagkakaramdam natin ng contractions na yon. Like for example, sa akin noon, nung una, every after an hour, makakaramdam ako ng contraction. Tapos naging every after 30 minutes na lang. So let's say for example, every after an hour for 5 hours na nakakaramdam ako ng contractions. Tapos every after 30 minutes na lang for maybe 2 hours or 3 hours na nakakaramdam ako ng contractions until umiksi hanggang naging every 1 minute na lang na nakakaramdam ako ng contraction. At yung contraction na nararamdaman ko, it gets longer, mas matagal, at mas malakas, at mas sandali lang yung pagitan niya. So, ibig sabihin nun, mommies, para dun sa mga mommies na natatakot, sabi nila, grabe, takot na takot ako mag-labor kasi imagine yun, 24 hours daw siya nag-labor. Di sobrang sakit na nun. So, no, mommies. This is something na hindi laging na-explain sa atin. Hindi lahat naiintindihan yung prosesong ito na kapag ka magle-labor ka, hindi yung buong araw na yon ay in pain ka ng intense na pain. Sa akin, based from my experience, nakaramdam ako ng intense na pain nung malapit na akong manganak. That was approximately siguro nung mga nandun ako sa mga 8 to 10 centimeters dilated na ako. That was just a few minutes before ako manganak. Doon ako nagkaroon ng malalakas na contractions or masasakit na contractions. And ang kagandahan nun, mommies, yung mga pag-time na sobrang masakit na contractions, yun naman yung time na malapit nang lumabas si baby eh. So actually, ang mindset mo dapat doon sa time na yun is, okay, palakas na ng palakas, ibig sabihin super lapit ko nang makita yung baby ko. Mas maganda yon na maging mindset mo para malabanan mo yung fear na nararamdaman mo kapag manganganak ka na. Kasi nga, like I always say, sabi sa hypnobirthing, which is lagi ko yan sinishare sa mga videos ko, if there is fear, there is tension, and there is pain. So yun lang, mommies, kung malapit ka na manganak, keep this in mind. You just have to help yourself. Kung kinaya ko, kaya nyo din. At kung
yung ibang mommies ay nagkaroon ng very good experience sa panganganak, ikaw din, you can have a very positive and calm labor and delivery experience. You just have to make it happen. At kaya mong gawin yon dahil that is your body. It is designed to bear a child and to deliver it.